Yo, welcome back sa number one male podcast out to say shot soon sa buong mundo. Anti-support! Podcast! So isa daw inaral ng Soy Army Puso. Nasa agrikultura, ari ako ng hip hop underground. Pagupit kayo dyan sa Slick and Dapper sa President Ab. Boxing kayo sa Golden Boy Boxing Gym Club. Mga OFW dyan, mga lalaki na nakikinig, ingatan nyo yung pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo na mag-amoy mabango, pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop and also sa Shopee, Black Prism by Sadaw. Link nandiyan sa description, mga pare. Bili na, pare. Safe na safe yan, pare. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Malamang napanood nyo na ako. Ako yung sa pusuan na Sabog. naghahanap ng probinsya ng babae. Ginawan pa nila ng meme yun na stupid shit. So yun, nakita nyo na ako. Hindi nyo lang Alala. hindi nyo lang maalala na ako si 8. Yan. Simple, hindi tayo mapapakain ng simple, boy. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Kayo pa mismo, mga babae na nagda-down sa kanila. Ano sabi sa'yo? Ang simple, hindi tayo mapapakain ng simple na yan. Oo, ako nga. Kasi, Totoo nga ba? Sagutin nga natin yun. Hindi ka ba mapapakain ng simple? Saan ang galing yun? hindi kasi, yun nga ang point ko nga doon. Wala, masyado mong pinapakita na hirap ka na. At nahihirapan kang i-figure out yung mga bagay-bagay. Kasi nga, kung titignan mo doon, alata naman na siya yung mukhang mahirap sa aming dalawa eh. Di ba? Siya yung mukhang mahirap eh. Puta, inulti yan, pre. Inulti. Di ba? Parang nga sarap sabihin, tinan mo to, mukhang mahirap talaga eh. Sabi sa elitista talaga to, pare. Di ba? Ako, yun talaga yung genuine position ko nun eh. Na, huy, parang gusto, wag mong palatang mahirap ka. Di ba? I just wanted there. Di tayo mapapakain. Alam mo yung mga salitaan na gayon? Salitaan ng... May scarcity mindset yung mga ganun. Oo eh. Di tayo makakain. Dapat, akala niya, nakikita ko sa kanya, akala niya yun yung upside niya, upper hand siya na dahil sinabi niya yun eh. No, wow! Ikaw ang didiskarte para sa atin. Pero ako na-aurahan ka na, hindi ah. Ganyang itsura, hindi ko ibibigay sa'yo yung responsibilidad na kumita ng pera. Nakita mo yung difference ng sagot nila at saka ni Nika. Oo. Siya yung medyo malaki. Same sila ng idea, pre, actually. Ang ganda lang ng pagkaka-deliver nung isa. At mukhang may pera yun, mukhang mayaman yun, yung si Nika dahil sa sagot niya. Oo. Kasi same eh. Parehong-pareho sila, pre. It's just that ang ganda lang ng pagkaka-articulate nito at nasabi niya ng maayos without any attack. Oo, sabi niya, kaya nga inuna niya na, first, I admire. Actually, wala siyang sinabing sa akin eh. Pangit sa akin. I admire your provider mindset. Unang pure. Tapos sunod na pinuri niya, hindi ko alam kung nanonood siya ng anti-support, na naalala niya na raw agad ako dahil dun sa... Video mo daw. Oo, video na wala. Oo, trending ka talaga. Di ba? So, ganun lang dapat makipag-usap talaga eh. Alam mo, nung bato sila ng bato ng karir, doon ko napansin na red flag talaga lahat to eh. Kasi, as a dating show ka, nakita nyo ba ako doon nagpaulit-ulit ng usap about career? Kasi anti-seduce yun, pare. Yung, gusto nga natin kilalanin yung isa't isa, yung aura natin, chemistry natin. Ikaw naman, puro ka job, work, ano papakain mo. Ganun yung bato ng babae sa'yo, di ba? Ikaw ang gusto mo, yung gusto mong mangyari sa relationship. We're talking about relationship, di ba? Yung ayaw natin at gusto natin. Sila, parang inaano nila, yung trabaho nila, yung hassle sa work nila, ganito, ganyan. Okay nang ina nyo. Di mo kayo nagpunta doon para mag-apply. Alam mo pre, kaya supot na supot yung mga pasabog nilang ganon. Career. Kala mo ma-overwhelm mo ako, ma-overpower mo ako, sasabihin mo career. Hindi naman mo. Bitaw mo, huwag kang magano. Hindi maganda yung career mo. Ultian mo. Hindi mo ako makukumbinse na maganda yung career mo. Baka minimum or below minimum lang yung kinikita mo dyan sa na yan eh. Ask mo the Beatles. Alam mo malamang, kung dun sa, yung mga bata-bata na sumasali dun, siguro kung dun sila natapat, no, kung yun ang natapat sa kanila, matatameme talaga yun. Kasi,
hindi pa nila naranasan yun eh. Kung halimbawa, let's say, marami ng lalaki na nag-excel at the age of 25 pero marami din na age of 25 isip bata pa rin. Siguro kung gano'n ang natapat sa kanila, pag sinasabi nila yung career, kasi feeling ko gusto nila mapawaw sa kanila eh. Wow! Ang lakas mo, ang galing mo. Yun yung nakikita kong gusto nila mangyari. Pero syempre, dahil ibang liga ako eh. Ibang liga kami, ibang hanay kami. Hindi mo ako makukumbinsi yung mga itsura nyong yan. Papakita nyo sa akin na, dumidiskarte kayo ang magpapasok ng pera. Pinupunan nyo na yung trabaho ng lalaki. Hindi ako nakukumbinsi. Pakita mo munang malakas ka kumita sa itsura mo, di ba? Diba? Tama ka dun. Ang pinakita nyo lang sa akin, hirap na kayo. Kaya nga, di ba, hirap na nga sila. Hirap na, hindi tayo mabuhay sa pagmamahalan. So, yun yung sign sa akin. Gayang-gaya mo. Ay, hirap to, hirap. My question is, totoo ba na hindi tayo mapapakain ng pagmamahalan? Hindi. Relationship boy and girl. Oo. Hindi, sa akin, nung bata ako, iniisip ko yun, naglalaro yun sa utak ko. Pero ngayon, mapapakain tayo ng pagmamahalan, no? Ang nangyari, ngayon nga pre, the more nga na maging capable ka, pwede ka nang magmahal. Ngayon, pag hindi ka talaga capable, hindi ka talaga makakapagmahal nga. Kasi, ang sakit, Ang gas. sakit nga ng ulo mo, shit, paano to? Hindi mo talaga may isip. Kaya yun nga yung nakikita ko sa kanya eh. Hindi mo mailagay yung sarili mo sa simple at nagmamahal. Kasi, hirap ka nga. Doon ako lagi napapasircle eh. Kaya sabi ko, takinan to nilalaglag yung sarili nyo. Alam nyo, I realize dun sa palitan ninyo, kapag ang babae nasa survival mode pa, sobrang hirap talaga nila mahalin. Ito. At science yan Lucy na movie. Lucy. Si Scarlett Johansson. Scarlett. Sinabi yun na instinct ng animal na pag hindi favorable ang situation, yung mammal will choose immortality. Ang translation ng immortality nga ay maghanap ng pera. Pero if a mammal is in favorable na, opposite na nung kanina, vice versa, it will choose reproduction. Magbibuild na ng family. Kasi okay na eh. May pagkain tayo, may ano. So, magbibuild tayo ng family. So, yun yung nakikita ko doon. Ayun ang i-rebattle ko sa kanya. Hirap na hirap ka, kaya ayaw mo talaga ng simple, hindi mo kaya yung Kaya siguro, now it makes sense. Kaya siguro puro sila karir. Yeah. Lahat karir ang lumalabas sa bibig nila is because mahihirap kayo! Kasi survival mode kasi yung mga babaeng nasa pusuan nung time na yun. Now, hindi namin sinasabi na naghihirap kayo para sabihin na matapobre kami. It's just that the reality lang. Nahirapan lang talaga sila sa finances nila sa buhay na kaya puro karir talaga sila. Sa paycheck to paycheck sila. Paycheck to paycheck Correct. talaga, bro. So, I understand. Ako, dito nang gagaling yung yabang ko actually tayo. The fact na nasa ibang, hindi kami mga employed. Iba ang ano namin. Iba ang hanay namin. Nandun kasi sila sa perspective na ganun eh. Na, halimbawa ako, the way ko pagulungin yung pera ko, sabihin ko sa inyo, hindi katulad ng ordinaryong tao. Real talk. Real talk lang, sorry. Kaya nga kaya ko ilagay yung sarili ko na, simple lang yan. Pero ang problema, hindi handa yung utak mo para dyan sa ganyang yung ganyang laro na yan, di ba? Tsaka isa pa, doon na nga ako nagtataka. I mean, yung sinasabi mo na nga is a way para mapadali yung buhay nila, pero pilit nilang nire-reject, pre. Ayoko niyan, gusto kong mahirapan. Parang ganun eh. Kaya naguguluhan ako sa inyo. Okay, we understand na sa survival mode ka nga, pero ito na nga, si lalaki na willing ang ibigay sa iyo madali, ayaw mo pa rin. Hindi niya naiintindihan. Wala na. Hindi niya naiintindihan. Gutom eh. Gutom eh. Tinan mo, ayaw ko nga talaga ng battles. Kaya nga sinabi ko na, Gutom eh. yung kakainin mo, hindi mo na problema yun. Problema ko na yun. Problema ko din yun, sabi niya. Sabi niya,
Alam mo, pre, Gusto niya problemahan yun, no? Gulo. Sabi nga Nate, so gusto mong problemahin din yun. Parang sa isip-isip ko sinabi ni Nate, baliw ka ba? Wala na nga yung problema na yun. Gusto mo pa makiproblema doon. ako sa akin nga ganito, kung talagang gusto nilang i-challenge, kung gusto nilang ilagay sa kahon na kung sino ang mas magaling, dapat tinanong nila ako, paano mo ba kinikita yung pera mo, di ba? Wala silang probing, nasa defensive kagad Wala sila. nga eh. Hindi nga nila tayo gusto kilalanin by dating. So tingin ko nga talaga sila villain dun eh. Kasi ako, buti pa ako, nagpo-probe ako kung anong klaseng babae ka ba. Tatanong Nagtatanong ka. ako. Oo, Oo. pero sila, never nila akong kinilala. Hindi sila interesadong kilalanin man lang yung personality ko. But instead, gusto na kagad nila akong i-judge as combatant or parang misogynist na yung tingin nila kagad, diba? Totoo eh. Kasi katulad niyan, sinabi ninyo, meron ako mga controversial take sa internet. Tinanong ba nila kung anong klaseng content yun? Hindi eh. Inassume kagad nila, Na masama. misogynist kagad eh. Ito pa tala, bigyan pa kita ng hinta. Kaya nakaganda rin yung bubblegum eh. Mm. Ayaw nila ma-judge sa may ikling suot nila na bullshit. Pero dahil sa simpleng bubblegum, ginudge nila ako na bastos na tao. Ooh. Ayaw rin nila ma-judge sa tattoo. Ayaw nila ma-judge sa sexy thirst trap na mga suot nila noon that time na pinag-uusapan niya natin palagi. Pero ako nang umunguya lang na bubblegum, disrespectful at bastos kagad. Sino mas bastos sa amin? Pupunta ka sa dating show, labas yung suso mo. Yan, ang ganda talaga ng pagbaba natin doon, pre. Pagbaba ninyo. Kasi social experiment na talaga. Oo. Ang daming makukuha natin doon to prove our point. Correct. Ano pa sabi sa akin, di ba? Siguro malakas ka Yossi, mag-choke, ganyan, ginanon ako, di ba? Kasi nagbabubblegum daw ako, ganyan, di ba? Tapos So, meron bastos din pala daw ako. silang katulad na atin na nag-a-assume Oo. ng ugali. Oo, tas bawal tayo mag-assume sa kanila. Nag-assume nga ako sa tattoo, nag-iyakan buong Pilipinas eh. Pero nung bubblegum ko na yon, ina-assume nila disrespectful ako at mukha akong tambay. Mukha akong youngstana. Pero nung ako na nag-assume pabalik, ayoko sa may tattoo. Kasi I think, para sa akin, based on my experience, binabackshot yan. 'Di ba? Kaya nagpalagay ng ganyan yan. Eh gusto ko virgin eh. Checkmate pala natin sila doon, pre. Di ba dami nag-judge sa akin sa bubblegum? Basahin niyo yung comment ng Pusuan Laruan kung anong sinasabi nila about my bubblegum. Disrespectful daw ako. Mo, siyang stana. Oh, di ba? Doon pa lang, nag-judge ka nila based sa pananamit mo. So, okay, understood. Eh, judge ka rin namin sa pananamit mo. Di ba? So, kung lumalabas ka na kita na suso mo, we will assume, sabi mo nga sa akin, yung stana, we will assume na 3 o 4 ka rin. Oo. Inassume nila akong tambay eh. Youngstana. Yun ba ibig sabihin youngstana? Tambay, di ba? Walang pera, tambay, di ba? Geng-geng. Di ba? Mas marami pa akong pera sa mga yun eh. Checkmate, no? Damit nga nila, labas suso, mas bastos nga sila eh. Alam mo, pre, yung inaanggulo ko na rin to eh, na problema sa karamihan nitong mga babae na to eh. Papasukin nila yung argumento kahit hindi nila alam yung ibig sabihin ng salita. Katulad, unang solid na example nga, yung misogyny. Inulit ng 4 na beses sa mukha ko yung misogyny. Pero nung tinanong ko, misogynist ba ako? Hindi naman. Ay, dapat di mo na binanggit, putek. Bakit ka nagbabanggit sa harap ko ng bagay na hindi naman pala ako? Pre, Diba? nagkikreate kagad siya ng hate without knowing kung sino ka ba. Ako, ikaw ba yun? Oo. Basta nag-i-implant kagad siya ng hate. Di ba? Ganun kalala. Namumuhunan na nga talaga sa hate eh. Tapos alam mo sunod, may nag-message sa akin, pre. Nag-message sa akin. In-equate niya yung pagiging simp sa respectful. Sabi niya, alam mo sabi niya sa akin? Gagawin kulit ito sinabi niya sa akin. Direct message eh. Sabi niya, alam mo ikaw, mabait ka naman talaga eh. Nagpe-pretend ka lang na masama ang tao. At wait, hindi ba Hindi ba vice versa yun? What the fucking stupid statement, tang ina. Hindi na gets na kupal tayong tropa, but we can be respectful and may manners pag haharap na tayo sa ibang tao na hindi natin tropa. Pero hindi pa doon natapos yung Baliktad eh. hindi pa natapos yung statement niya. So, yun na nga una niya sinabi. Mabait ka naman talaga eh. Nagpapanggap ka lang na masama ka. Alam mo, mas mabuti pang maging simp at respectful. Gago ba pinagsama niya? Pinagsama niya. So, ito yan. Hindi mo na naman alam yung ibig sabihin. What the fuck talaga? Nakakagigil. Paano naging, it's okay to be simp and
respectful. Paano naging respectful ang pagiging simp? May binola-bola ka ba doon? At to the point na ano yung pera mo? Or masyado mong binaba yung sarili mo para ma-lift up sa pedestal yung babae? Ang full context nito, pre, derived sa pusuan laruan. Kaya nga, may binola-bola ka ba doon to the point na pedestal yung babae? Wala. Wala, di ba showcase mo lang naman yung ganito gusto ko ideal girl. Simple. Tsaka Tapos- mali yun. Simp, it's okay to be simp and respectful. Parang, yung respectful is a positive. Pwede. Ang simp, hindi positive yun. Hindi mo pwedeng ipagsamahin yung dalawa na yun. Negative Magkaiba yun, negative yun. Tanginang yun, labo. Hindi, walang alam yun, pre. Wala nga eh. Kaya nga, pre, Mati cancel. nakakaano nga talaga, hindi kapag argumento kayo, gagamit kayo ng mga salita, hindi nyo alam yung ibig sabihin. Ano ba naman? May iba lang ako, no? Ngayon lang pumasok sa isip ko. Speaking of relationship, Go. di ba may mga ex na rin kaya marami na, para sa inyo, kung may isa sa mga ex ninyong babalik, anong klase ng ex lang yung pwedeng makabalik sa buhay mo? Oo. Ako I-differentiate muna natin. Ano ba yung mga klase ng exes? Ikaw, sige, ikaw. hindi ako pre malinaw kasi sa akin kung ano eh, kaya napakasimple lang nito. Ito lang talaga. Ito papasok nga pre kahit babae ka na sandamakmak ka na ng failure, sablay ka talaga. Kahit dati ka pang kriminal, basta hindi ka na hinahabol ng polis ngayon, ha? Pero syempre, number one to, ang lalaki naman, hindi mo naman talagang kakayanan balikan ang ex mo kung talagang pangit yan at ayaw mo na dyan, eh, di ba? So, attracted ka pa rin sa kanya. Maganda. Nandun pa rin yun pagkagusto. Ngayon, ito sa akin minimum, kaya andali sa akin sagutin. Basta willing kang mag-adjust eh. Kaya nga sabi ko, kahit dati kang kriminal, sasabihin lang na, tigil mo na yung pagnanakaw sa mga grocery. Basta willing kang, Shoplifter pala, no? alam mo yun, basta, Kleptomania kang po. basta kaya mong Mga frozen food dyan. basta kaya sabihin nung babae, sige na nga kung ano yung gusto mo, mag-adjust ako dyan. Ang magiging kilos ko ay, ang goal ko ay swabe tayo at according sa direksyon na gusto mo. Kahit gaano kasama yung babae, pwede na eh. Maibabalik ko yun sa akin eh. Okay. Yun lang. Kasi ang Yun lang gusto mong tanggapin, yung... yun, basta susunod ka. Pero nagka-boyfriend siya. Ka-boyfriend siya ng, ano na naman idadagdag mo. Ina ka. Lagi kang may dinadagdag. Teka lang. Hirap tuloy yung ano eh. Umihirap. Pero sige, okay yun. Syempre, ex mo siya. Hindi, Matagal sige. kayong nagkaiwalay, di ba? Sige, sasagarin ko na. Pero may ethics Pero dito sa no. pero naging ex siya si Bol nung PBA. Yung 7-footer. Pero maliit naman daw edits nun. Kaya, Sabi? Paano nga? Inadjust niya rin. Ginantihan ka pa. Inadjust niya. Hindi, ganito na lang. Pero, nagka-ex siya ng, let's say, 2 to 3 para hindi naman masyadong... Oo. Ako sa akin, yun na talaga pag kung sino lang yung tutulong talaga sa akin. Basta, bitawan mo yan lahat para sa akin. Willing ako mag-adjust. Sabi niya, willing ako mag-adjust. Pero aminin ko sa'yo, nag-ex ako ng 3 bago bumalik sa'yo. Tinampal-tampal niya ako ng titi dito. Titignan mo rin, pre. Nilunok ko yung mod tax niya. Ay, ina naman. Pahirap ng pahirap. Hindi. Pero titignan mo rin kung gaano katagal. Mamaya, 1 taon lang ay nag-break, naka3 boyfriend ka agad siya. Putang ina, ang baho nun. Putang ina, may sakit ka na nun, pre. Paano may sinabi niya? Nilunok-lunok ko. Okay lang ba yun sa'yo? Sinong babaeng gago magsasabi? Kaya re-enact pa sa'yo, oh. Alam mo pagkagalulungan, kinala ko pa yung motax niya. Talaga to. Oo. Nalala ko yung sined mo, ano, pre? Sined mong post sa GC. No. Yung kachat nung babae, nahuli nung current nanliligaw or boyfriend, yung girlfriend niya, kachat yung ex niya. Yung sined mo, tapos sabi nung, ano, nagchat yung ex, ano, musta? Kinumusta yung babae? Ito, okay lang. Tapos hanggang sa, sabi ng babae, na-miss mo ako, no? Sabi nung lalaki, sino ba namang hindi makakamiss sa lumulo, no? Tapos Oh! nagbimbangan sila, di ba? Hindi ko alam. Kaya nagalit yung ano, nagalit yung lalaki. Yung boyfriend kaya nakipag-break, tapos pinost yung convo sa social media. Ayun ba yun yung kagabi? Oo, yung sinend mo. Tangina. Ako para sa akin kaya hindi talaga magiging tapon yung babaeng willing mag-adjust sa'yo.
Kasi kahit bali-baliktarin mo, mabuti kang lalaki, meron babaeng sumusunod sa'yo, kahit bali-baliktarin mo, mapupunta kayo sa mabuti. Kaya nga sabi ko, kahit sobrang pangit ng babae, sobrang pangit, pinipig, Beatrice Penson Solano, kilala si Beatrice Puta, huwag Penson kang nag-call out ng basta-basta. Sino yun? Hindi ko kilala yun. Hindi ano yun, character lang yun. Si Beatrice Penson, sino si Beatrice? Yung pangit na babae, Betty La Fea. I see. Fictional, pare. Fictional. Kahit kasing pangit ni Beatrice Penson Solano, pero kung tipong Talagang tanda mo na, Talatang ito doon, pare. Tangin na Betty La Fea. Tangin na hindi na alam ng Gen Z yun, pare. pero ikaw alam mo ba yun? Oo, pero malito. Tangin, gago, elementary pa ako, boy. High school ka nun, sigurado. To college. Kasi pre, wala talagang tatalo na kahit sobrang pangit. Pero, tinan mo, hindi kasi natin ito matatanggal bilang mga lalaking tumatanda na Magkakabahay ka Magkakabahay ka. Ngayon kung kahit gaano kapangit yung asawa mo at committed siya na papagandahin ko tong bahay, may silbi siya. Silbi. May silbi siya. O putik Tsaka ba? dahil napasok mo yung bahay, kung pangit nga siya, may tatago mo lang siya sa bahay. Gago to, misogynist to. Hindi, kasi pupunta na tayo dun So, kahit may 3 body count na siya, na chinisdog yung mukha niya. Oo, okay lang. Sinabi niya, linulok niya. Oo. Tinuwapan daw siya. Ito na. Bakit? Pahirap Pinuwetan na ako. ng pahirap po sa daw Sabi, pinuwetan ako, ganyan. Para babalik ako sa'yo. Ito sinabi ko sa'yo, ang mukhang Beatrice just pinipig. Pag Tologulo, wow 3, ganun ka. Hindi nga. Kapis niya yun. Kinuwestiyon mo pa no? Pinipig yun Paano ka gaganahan yun? Pinipig yun. Parang tamtax yung mukha mo. Patulis-tulis. Kinamukha mo pa talaga sa kanya Ulul, pumasok ka na nga doon sa bahay. Sige na, welcome ka na. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bago may ba ako, nagka-ex na ba kayo nung malaki yung front teeth? Aga. Ako minsan nakukita na ako dyan, pre. Hindi pag sinubukan niya, parang masakit Nakukita na ako sa front. alam niyo Pero yan. depende Ayoko nung mukhang rabbit na kalabas. Pero pag nagsismile siya, malaki yung front teeth. Nakukita na ako sa yung ganun. labi niya, hindi niya abot yung ngipin niya. Lalo rabbit. Sumasabit sa sumasabit sa inyo rin, naranasan niyo yun? Nagsasabit-sabit, no? Kaya nga yung mga babae, na-addict sila ngayon magpa-bunny teeth. Akala nila okay. Hindi na alam pagka binuko juice na, sumasabit. Paano yung bunny teeth? Yung ngipin, na-extend, di ba? Binabunny teeth. Akala nila cute Kasi na-try nyo na ba, I-head kayo ng may braces. na-try ko na. May Talaga, magaling. masakit, Hindi, pre. may magaling na na babae na natatago niya yung braces sa, niya? Sa dila. Sa labi niya. Natatago. Talaga? Tangina kasi ilang Baka beses hindi ka na- nagtitrim, pare. Hindi. Wala tulala. Hindi, nagtitrim ako. Pero may time pa rin na sumasabit Pa rin? Oo, sumasabit. Kasi di ba parang yun, web yun dito sa loob nila. Ang sakit nun, pre. Ang tangina, hindi ayoko nang ma-experience yun. Anong ginawa sinampal mo? Hindi naman, ganun lang ako kasi pagka ganun niya pasok, biglang hinilang ganun. Hindi naman niya alam na sumabit Ang sakit, parang yung balat mo na ganun, Putang ina. Ako, ayoko mag-settle sa babaeng bobo magbuko juice. Do you agree, guys? Oo, kasama yun sa lab Kahit hindi siya magaling, basta wag naman yung ansakit naman. Parang, alam niyo yun, ang bobo naman nito. Dapat ka na talaga sa utak may bumubulong. Ang bobo niya, ang bobo niya. Ang bobo naman nito. Ang bobo niya, ganun Matama sa ngipin. Wala nga brace, tatama rin naman sa ngipin. Ang sakit pa naman. Meron din ako na-experience sa Virgin, and then unti-unti siya natuto sa akin sa BJ. Ito yung kinukwento ko dito. Yung body count niya, dami. Pero bano, puta. Pero hindi, Ka? hindi naman, sa BJ, okay naman dyan sa BJ, simple lang. Pero other aspect, ang bano talaga. Yung alam mo yung habang, Pati yung may babaw? ha? Pati yung may babaw? Hindi rin marunong. Alam mo, may bumubulong talagang demonyo sa ang bano naman yan. Sino ba yung iniiyot mo? Ang tanga-tanga naman yan. May gumaganon talaga sa akin the whole time. Totoo sa akin din. Kaya nga sabi ko, ang labo Alam ko nga ang dami mo ng body count pero bakit ang bano na ito? Paano mo nalaman madaming body count? Basta, it makes sense lang ganon. It makes sense na madami na siyang body count. Alam mo bro, may mga instances na na bobo ka sex yung babae, nakawalang gana, no? Oo. Kahit sabi mong nandyan na yung bembang. Siguro, alam mo, ang ano ko doon, kasi nga,
ito yung nalalamangan na ng masculine energy niya. Yun nga ang bullshit doon eh. Nasa kama na nga kayo, hindi niya pa rin mapairal yung pagka-feminine niya. Naglalaban pa rin sa sobrang crazy niya. Naglalaban sa utak niya. Puti magpapakababae na ba ako dito o ano pa rin. Yun yung kaya siya nababano eh. Yun nakikita ko. Kaya siya nababano. Kaya boplak siya sa Bemba. Oo. Kaya nga sobrang turn off na talaga, pre. Sobrang turn off para sa akin yung babaeng puro karir. Wala, ayaw niya ng pagsusurvive. Kasi sabi nga nung isang babae, ang isa daw, ang definition niya ng misogyny is yung may 8 to 5 ka na, ayaw ka na niya ng iserve bilang partner. Mm. Same thing yun, pre. Surface level lang yung pagluluto, yung pag-aayos ng bahay. Surface level yung sa sex, pre, wala rin talaga Talaga. kwenta yung mga yan. Kasi nga, Totoo. naglalaban nga eh. Totoo yan. Pero kung tanungin mo, yung boss niyan, puta, chuchupayin yung boss niyan. Ma-upgrade lang yung career niyan. Pero ikaw, hindi eh. Wala na dun eh. Yung serve. Kasi yung sex nga, isa sa mga pagsuserve nga sa atin din yun. Yeah. Doon tayo tumatanggap ng love, di ba? Kung ayaw niya na nun, ayaw niya na nga ng luto, hindi pa marunong magluto yan, much more pa sa sex, pre. Wala talagang alam yun. Highlight ko lang din to pagdating sa kanya na. So, yung pagiging sexual, again, wag niyong ano yun, wag niyong i-demonize yan. So, halimbawa ako, lalaki, gagawa ako ng bahay ko, tapos meron akong sexual need. Matik talaga kung yung babae walang konsiderasyon sa sexual need ko. Hindi ko talaga ipapasok sa bahay ko yan, di ba? Bakit? Bahay ko na nga to eh. Bahay na nga natin to eh. Kumbaga pinaka-safe space mo na yan. Tapos, yung sexual need ko, nakabakod pala. May kasama ako sa loob ng bahay ko na yung sexual need ko, hindi makukuha, hindi mabibigay, hindi makukuha. Kasi nga, meron siyang sarili niyang ano, di ba? Kaya X talaga yun. Bobo talaga yung ano eh, masculine na babae na makarelasyon, no? Pangit Hindi talaga. talaga siya. Walang Or- panalo. Or maybe, let's say, hindi lang siya fit sa frame natin. Maybe may lalaki din na nag-fit talaga sa kanila. Kasi I do believe na may mga feminine man na... Totoo naman, realistically speaking, meron Oh, talaga. may mga, ayoko naman nalisin yung facts na deserve din naman nila eh. Yung mga feminine man, since hindi na kayo mababago dyan, bigyan sila ng masculine woman. Nagtitimpla naman ng maayos. Oo. Basta ganun lang. Wag nang magpipilit pa mag-masculine yung feminine man. Oo. May tito kong ganun, shoutout. May tito kong ganun, pare. Siya yung feminine. Slightly, pero provider siya eh. Great provider siya. Housewife lang talaga yung tita ko. Pero in terms of sa bahay, medyo nandun sila sa 70s, 80s rules na takusa is cute tignan eh. Parang ganun. Naintindihan ko naman since sino ba ako para magmangialam sa relationship 30 years marriage na. So, nag-work din. Pare, para magta 30 year na eh, marriage nila. So, alam ka sabihin ko na, hindi dapat ganyan maging lalaki. Teach me how. Punta ka sa 30-year marriage. Ganunin niya ako, basag na argument ko eh. Di ba? Yan, nag-work kasi sa kanya. Since hindi naman, yun, nag-work pero somehow may bad impact. Sabihin ko na lang off-cam. Pero, yun. Hindi niya rin gusto yun, pre. I'm sure ako, nag-work yun kasi itiniis niya yung hindi niya gusto. Sabihin ko off-cam, basta maraming big... Hindi ko mapipigilan na may mangyayari sa relationship yon. I'm glad na hindi sila naghiwalay ng 30 years. But I would say, hindi ko isasuggest sa mga tao na magkaroon ng ganung relationship. Sasabihin ko off-cam kung bakit. Tangina talaga basta. Totoo, kasi meron din akong tropang ganyan, pre. Hindi ko na lang din i-disclose yung pinaka-detail. May tropa rin akong ganyan. Nung nakita niya yung content ko, how to be masculine, how to be a bad boy, nagtanong din siya sa akin eh. Ano sabi Kaya hindi niya? ako naniniwala na Si Jopet. nandyan lang sila. Kago to. Nandyan lang sila sa ganyang klaseng relationship and for sure, ide-defend nila yan because they have no choice. Wala na talaga silang choice at kumbaga nagkasanayan na lang. Pero pag bibigyan sila ng preferred situation nila, mas gugustuhin nilang umalis dyan. Kasi may ganyan nga akong setup na tropa rin. May anak na sila and alam sa isang lugar na to na under nga siya. Biro-biroan nga eh. Biro-biroan nga sa amin na under siya eh. Stupid. Itong kumalat na yung content ko, papanood niya na ako,
Nagulat siya, ganyan pala yung content ko. Tinanong niya ako, pre, ganito nga, di ba alam mo na yung sitwasyon ko sa office nga, ganito, ganyan. Paano ba makaalis dito? Under siya. Sabi nga kasi yung asawa ko, ganito, under ako eh. Nakwento ko na to. Pero yun nga lang, to prove a point, nakita ko talaga na work naman sila, masaya sila, nakasama ko sila sa isang party. Okay sila, ganyan, ganyan, normal relationship. Pero behind closed doors, ayaw niya talaga kung mababalik lang yung panahon. For sure ako gugustuhin niyang hindi ganun ang dynamics nila. Meaning, kung magta-time travel siya, hindi siya babagsak sa ganyan. Oo. It's just that wala lang talaga siya. So, kasi kung preferred niya yon na under siya, hindi na siya magtatanong sa akin. Exactly. Ma-pride ang lalaki Sobra. Mas gusto niya pang, dahil nga, usually, yung sasabihin ko, against pa sila doon, yung mga under. Di ba nga, padalas ang haters natin is mga nasa under relationship Joshon Point, bad boy. di ba? Sabihin ng mga under, di ba? Oh, hindi ganyan. Kailangan respeto. Ito twist and turn nila yung sasabihin ko. Pero siya, kahit ma-pride siya, sinabi niya sa akin na kung pwede, kung paano daw niya ma-reverse. So ito nga, Oh. paano mare-reverse pag nandun ka ng sitwasyon na yan? First, ako muna sasagot. Sige. Reincarnation. Pre, Sabi niya nun. hindi na mare-reverse yan. Hindi na mare-reverse. Dahil unang-una, yung first step pa lang, hindi mo na gagawin eh. Yung first step pa lang, hindi mo na gagawin. Pero teka lang, bago tayo pumunta dyan, Ang age yung possible ma-reverse pa? Think pag bata pa yung lalaki. bata, pwede. early 20s. 40s, no? No. May anak na, may asawa na. No. 30s. Pero 30s nga lang, ang hirap na eh. Mahirap na yung babae. Pag 30s, Babae ba? babae lalaki. Nasanay na yung babae na siya yung gumagano sa bahay niya. Ay, lalo na. Kung kasama pa yung babae, 30s, hindi na rin 30s talaga. wala na. Wala na. 20s, Pwede pa. pero mahirap-hirap. Mahirap. So, Dapat first- early 20s. Early Huwag 20s. na talaga sanayin. Huwag talaga. Na mag-muscle ang babae. Huwag talaga. Kasi sa ngayon, sabi ko nga sa ngayon, okay pa yan. So ngayon, Oo, sa ngayon. Pero for sure ako, hindi mo magugustuhan yan. Talagang magkakaroon na lang siya ng, alam mo yung go with the flow na lang. Alam mo yung NPC na lang talaga na umaagos na lang. Nakikita mo yung mga meme na yun na tumatanda na lang. Tas yung patanda na patanda pero gumagalaw yung paligid. Ganun na lang ang magiging Gets. mo nun eh. Yung tumatanda, gumagano no. Mga ganun. Kaya wala na eh. Pero hindi niya talaga prepare yun, pre. Kaya hanggat maaari, iwasan niyo yung mga ganong klaseng relationship. Ayusin niyo kaagad. Sabi nga natin, lalong-lalo na sa mga gusto magpakasal dyan, bago ibigay yung ring na yan ang default settings. Pag nilagay mo yan, pak! Yan ang default settings ng isang tao. pero pare may mga ibang thinking yung lalaki na gago yung babae. Legit pare. One of my old friend, sobrang gago nung babae niya. Nag-cheat. Nahuli niya, nabasa niya yung chat. Inamin naman ng babae. Basketball player yung babae, yung lalaki. College yung babae. Parang varsity yung Lalaki. Oo. Ngayon, inamin naman ng babae. Nag-cheat siya. Nahuli kasi sa Insta chat. Parang kutob pa na itong tropa, nagkaulots yung babae. Kasi iba yung amoy, hindi niya tinuloyan. And then, malungkot na malungkot si tropa, yak na yak. After few months, inayos niya kasi may anak sila. So nagkabalikan. Every time na mag-video call yung dalawa, mataas yung ego ni tropa lalaki. Mataas yung? Galit. Alam mo naman pare, pag galing ka sa cheat tapos pinilit mong ibalik yung relationship nyo, puro away gagawin mong lalaki ka. Yeah. Kahit anong pilit mo na mahalin siya, may sumasabog na ego sa'yo, konting kibot mo, mapapasigaw ka. Konting galit ka na. Kasi galing cheat yung babae. Totoo. So inayos, no? Lumabas yung iPhone 16, ganyan. Binala niya ng bago. Yung babae. Mm. Okay. Ako, ang tingin ko, kaya niya siguro binalan yun ng iPhone 16 because he thinks na yun ang possible pwede makapagbago ng ugali ng babae. Naging combative after yung cheating eh. Naging combative pa yung babae? Kasi nga, nag-cheat. Inayos niya yung relationship dahil may baby sila. Yung babae,
pumapalag-palag na sa mga binibigay niyang command na dati hindi naman daw. So what's the point nang ipagpatuloy pa yung relationship? Ito binili niya ng iPhone 16. Mm. Ang mahal nun bagong release nun pare. Oo. May mga gusto ko lang sabihin dito, may mga lalaki kasi na they think na kapag niregaluhan nila itong babaeng walang iya, mas lalo silang mamahalin pabalik. Oh. Do you agree? Na may mga ganun talaga. Oh, Ay, ganun. Hindi, concept, ano pa rin yan, pre? Concept pa rin ng overextension pa rin. Overextend. Ako ginawa ko din before nung bata ako. May Idea, ganun. Naniniwala ko maraming ganyan actually. By default, ganyan ang galaw ng lalaki. May na-met ka na din lalaking ganun. Oo, marami. Pero hindi ideal yun ha. Hindi tamang gawin yun. Kasi sabi nga natin, don't reward bad behavior, lalo-lalo na sa babae. Kasi you're spoiling. Katulad niyan, nag-cheat. Ikaw pa yung nag-ayos. Ikaw pa yung naglapit. Ngayon, combative na siya, binibilhan mo pa ng gamit. So, what you're telling sa babae is, gusto ko yan. Gusto ko yung ugali mo na yan. Nireregaluhan mo pa. Kumbaga, nire-reward mo eh. Ang aso, for example, hindi na tulad mo sa aso. De. Teka lang. Ano mo, aso yung babae? For example, yung reward nga sa bad behavior. Pag aso, binigyan mo ng pagkain, kinagat yung kamay mo, is it wise na bigyan mo ng treat yung aso? Hindi eh. Pag kinagat ka ng aso, paluin mo sa bibig. Pag tumahimik, saka mo bigyan ng treat. Binigyan mo nirewardan mo eh. Ganon din ako pare magmumukhang gago yung example ko, pero ganon ko tignan lagi ang babae. Hindi, kaya ako tumatawa sa reaction mo eh. Oo. Ang hirap na magsalita. Ganun ba mo? Oo. Inuunahan ko na Sabi niya, every time na mag-explain ka talaga, no? Gago itong mga to. Nabangan Kailangan eh. Dapat sampalin talaga mga bunganga. Eh. Kasama na yung butido. Ako pre, sabihin ko sa inyo, mga nakikinig. Yung setup na ang lalaki ay under na lang kasi okay lang naman mag-simp sa asawa eh, to a certain degree. Common yun. Hindi nyo, alam natin yung itsura nun. Alam ko yung itsura nun. Yung itsura ng lalaking under, yung itsura ng lalaking hindi ginagampanan ng buo yung pagiging head of the family niya. Alam na alam natin yan, pucha. Sa mga Facebook friends natin, ang daling hanapin. Hindi natin sasabihin na ang hirap hanapin ng mga ganong klaseng lalaki. Ang dami nun, ang dami. Pero dalawang reason ko kung bakit ayoko maging ganon, hindi ko na kaya sumama sa ganon. Kasi, isang reason, pagkasama mo yung mga tao na ganon, walang kwenta yung mga pinaggagawa eh. Walang kwenta, di ba? Sinong gusto mong hindi kasama yung mga lalaking under? Ayoko nang kasama Ayaw mo yun. tropahan yung mga yun. Wala ang mapapala, pre. Literal na sinayang mo yung oras mo, yung pera mo, pag ganyan eh. Ito pa, since papunta dyan, wait Sige, lang. sige. Yun yung point 1 mo. Point one. Pangit ka kasama. Oh. Oo, Sige. i-double down ko yun pa. Alam mo kung bakit? Wanan ka ng mga yan. Yun nga eh. Tapos yung, Duwag yung mga yan. yung decision pa nila, ang lagi nilang decision eh. Sabi ng misis ko kasi, ganun eh. What the fuck? Di ba? Pangit. Kunyari, sa kotse, madalas kinireklamo ng mga car seller to eh. Sasabihin, check ko muna kay commander. Check ko muna kay misis. Pops, teka lang, Pops ha. This is Sparta! Hinangina mo. Pops. Check ko lang, Pops, kay Commander ha. Teka lang, Pops ha. Ayoko na ugali ng lalaki. Ina-assume ko kagad. Kakainis. Wala kang sariling desisyon, hindi ka confident sa desisyon mo. Ganun kagad sabi ko, hindi magandang tropa to. Lagi na lang, gaganunin niya tayo. Okay na, mas may respeto pa ako sa'yo, sabi mo. Di pre, uwi na ako kasi ano ng oras na eh. Inaantok na ako eh. Okay pa yun eh. Ganun na lang, oo. Tapos ang usapan. Madalas pa sasabi sa inuman din, kunyari ganyan. Commander. Si Commander, napauwi na ako eh. Commander, ang poke ng Ikaw, anong decision mo? Sige nga, ikaw. Gusto ko pa, kaso ayaw ni Commander. Hindi, yung totoo. Di ba, ang pangit ka usap. Alam mong iiwan ka sa ere. Takot sa desisyon. Ako naniniwala ako kaya ganyan yan sila. Panay Commander, flex ng, andiyan si Commander, patatakot-takutan sila. Ako tingin ko dahil sa konti ng naging babae nila sa buhay nila. Totoo. Gusto nila ipamukha sa kapwa lalaki nila na may babae na sila. Totoo. Trophy, yun na yung trophy. Big deal. Oo, Yun yung pare. trophy. Kasi yung mga yan, parang 2-3 lang naman naging babae niya sa buong buhay. Totoo. The rest, bayaran na lang eh. Tapos side chick, hindi naman counted.
Kaya parang yabang na sa kanila yon sa inuman. Tol, sensya na ha, kasi si Commander, tol eh. Titext na si Commander, baka mag-aaway kami ni Commander. Ganun pa yung mo. Commander. Ganun. Kuha mo ha. Baka itapon yung damit ko sa labas eh. Madami kasing ganun, pre. Madami, di ba? Ina nyo, mga supot. Madaming ganun. Tsaka pre, ako, hindi ko na nga, naiirita na nga ako pag tinatawag na commander si babae. Si boss! Oo, puta na. Bossing ko. Yung bossing ko, sinusundo na. Tangina. Akala nyo ba ang angas nyo? Tingin yata nila ang angas sila sa ganun eh. Pero, tanungin nyo yung sarili nyo minsan. Masaya ba talaga kayo sa posisyon na ganyan? Na yung masculine nyo sa katawan ninyo, tinatapak-tapakan ng babae ninyo. Real talk, totoo. Meron pa akong alam na pag napainom siya or ganun talaga tawagin, tol, sa lugar namin. Ganun talaga, pare. Sa kabilang street pa, no? Oo. Rinig mo. Tang ina. Gago. Oo. Real talk yan, pare. Ganun talaga tawagin. Ganun talaga. Koko, di ba? Ganun talaga, di ba? Ganun talaga, tol eh. Talagang wala nang ano, wala nang dignidad yung apelido eh. Wala na, pre. Meron pa nga sa streets namin no, na experience ko. May patpat pa. Hindi naman malaking patpat. May patpat pa. Putang ina, may pamalo. Tol, hataw-hatawin pa siya pa. Uy na, doon! Ano ba dito sa amin? Putang talaga, ina. pare. Para kang Tapos bata. natatawa pa siya. Parang, ay, nauwi na kayo. Minsan ano pa yan sila, pre? May nag-spill lang nito, no? Babae. Babae ang nag-spill. Sabi niya, yung mga ganun-ganun daw nila minsan, yung mga pagsusundo-sundo nila ng ex-saj, is utos din nung mister para daw mapauwi na siya. Ba't hindi niya kayang tumayo ng Yun sarili nga, niya? pre, hindi ko maintindi kung magets yun. Bakit hindi mo kayang umuwi, magpaalam ng kung gusto mo talagang umuwi, re-respetuhin pa kita eh. Kumbaga, okay, sige pare, naantok na yan, pauwi mo na yan. Paano pag napalaban tayo niyan? Wala siyang desisyon ng sarili niya. Yun na nga eh. Andiyan na yung bakbakan, no? Salpukan na. Pinagtripan kayo. Bibili lang tayo. No? Hindi, text ko muna si Commander, pare. Pakapayagan akong suntukan. Walang sariling desisyon eh. Alam mo, tingin ko sa mga beta na ganyan talaga, coward tropa yan eh. Coward na tropa yan. Hindi mo maasahan yan. Mabigat na problema, 'di ba? Lalo sa trabaho natin na to, na pag nakalaban mo buong Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga nag-aaway-aaway mga content creator eh. Kaya ang mga influencer walang tropa sa kanila na hindi sila nagtotropahan eh. Kasi isang baliktad lang, din na nila kaibigan agad eh. Totoo. 'Di ba? Sino-sino ba yung mga big time na nakausap? Kahit si MG na lang, for example, shoutout kay MG, no? Ayoko nga tumropa ng influencer eh, sabi niya. Oo, tol, legit sinasabi niya. Kasi humingi rin ako ng tips sa kanya, ganito ganyan eh. No, tangina, huwag ka magtiwala sa ibang influencer. Kung sino yung ano mo, yun na yun. Sabi niya. Kasi yung ibang mga makikilala mong influencer dyan, once na pumlip sa'yo yung buong Pilipinas, which is every week nga pwede mangyari, next week nga, hindi na naman nila ako mahal eh. Tapos next week, mahal na naman nila ako ulit, diba? Bumabaliktad din yung mga putang inang yan. Kasi trabaho nila nandun eh. Diba? Kung baga dun nakaasa yung work nila eh. Magmamalinis ka agad yan sila sa'yo. Wala pa ako dun sa point number 2 pero meron lang akong gustong Hindi, idagdag. paganda kasi ito eh. Ang dami kasing ganyan na naiinis ako. Pag sa inuman, ganyan din eh. Anong kuha mo gagawin? Naiinis ako sa ganyan. Gago, nakakainis talaga yun. Nakakainis talaga yun. Ina! Tapos Umuwi ito, ka na nga! tapos ito pa, pre, ito pa. Siyempre, mga tropa. Dahil simulat sa pool, ang rason niya yung misis. Pag nandyan, pag sa bahay naman ng under nag-inuman, ito kasi si Kumari, hindi yung pinapayagan lagi mo pinapauwi. Magugulat na lang yung Kumari. Anong pinapauwi? Di ko nga pinapauwi yan. O, di ba? Tapos, nagaganon na lang. Nakakaurat ang puta ko. Sinisi mo pa yung asawa mo, walang kaalam-alam. Yun pala, pinapayagan pala siya. Pero dahil gustong umuwi. Ba't ayaw niya tumayo ng sarili niya na, uwi na ako tol, sige tol. Di ba? Lame. Napakasimple putang ina, nakakapiko na. Supot nga. Eto nga, Number 2 mo. mamaya pa yung point number 2, may isa pa akong example na totoong kwento kasi to eh. Nakasama ko siya sa Cebu. Uy, Cebu ako. Cebuano. Specific. Naka-Raider 150. Grabe, dahil sobrang bopols niya. Kasalanan niya naman lahat eh. Nagpaka-weak siya. May diniskartehan siyang babae. Kasi pag weak ka, wala kang tira, naaamoy agad ng babae,
So, sumablay. Sumablay. Lumipas pa yung panahon. Eh, hindi pa rin siya nakahanap ng ipapalit doon kahit binasted na siya. Hindi siya nakahanap ng ipapalit doon. Putang ina, may message pa rin. Message pa. Yung binasted siya? Oo, alam mo, sabi. Ano sabi? Baka pwede natin subukan ulit. Tapos, anong diretso kasal na to? Ay. Rekta yun sa isang message. Ay. Oo. Di ba? Binasted ka na nga. Date to marry tayo. Ganun. In translation, ganun. Binasted siya sa panliligaw. Binasted na siya. Oh. Pinopera niya ng kasal. How come na ayaw ka ngang boyfriend, gusto magpakasal sa'yo? Paano mo naisip na gusto kang pakasalan ng babaeng yun na ayaw ka nga maging boyfriend? Shortcut, desperate moves, pare. Desperate. Gago nga eh. pare. Parang nag-apply ka sa trabaho, ayaw ka niyang empleyado, nireject ka niya, pero hindi, manager na lang. Tara. Gago puta. Pre, napaka-unbelievable nung kwento. Pero sabihin ko sa'yo, totoo yan. Totoo yan. Ano nung sabi ng babae sa kanya? Sin. Eh di. Tapos, alam mo, isipin mo ba to? Hindi mo naisip yung consequence na yung babae na yan. May mga kaibigan na babae yan. Hindi. Lapping stock ka dun. Oo, di ba? Hindi kaya sa GC nun. Igawin kang pulutan nun. Bago nagpapasahan sila ng screenshot, pre. Di ba? Ang ina kaya hindi nga pwede palame-lame kahit sa chat eh. Kaya kahit nga sa chat, basta chat, kahit chat, kailangan may game ka talaga dyan eh. Mas okay pa nga call eh. Tangina, alam mo yun? Wala na! Matik na dun, lalo dun sa grupo na yon o kung sino pa lahat ng sasanga dun sa circle na yon, mapagchichismisan, wala ka ng value. Wala ka ng value, di ba? Pinagtawanan ka, binasted ka na, lumipas yung panahon, aayain mo ulit. Date to marry na to, G. Bakit mo ginawa yun? Tangina! Gago ka. Ay, nako. So ngayon, move na tayo sa Hirap ng trabaho natin. Hirap. Mag-retire tayo na maaga na yun. Point number 2. Punta na ako sa Go. point number 2. Ngayon, at itong point number 2 ko, in relation to sa number 1 objective natin kung bakit anti-support to eh. Alam ko, hindi to magiging realistic sa marami. Kasi nga, dahil wala, ganun yung common na setup eh. Mga lalaki nagpapa-under sa asawa eh. So, point number 2, kung bakit parang ang imposible, sa iba, parang ang imposible ng mga sinasabi natin. Kaya nagagalit sila, kumukontra sila. Para sa kanila, ang imposible ng mga sinasabi natin. Point number 2 ko, kaya ayaw ko na ng mga ganon. Ayaw ko nang dumami yung mga ganong klaseng lalaki. Kasi pabulok na ng pabulok yung Pilipinas eh. Tingnan mo, kung ang breed ng mga lalaki sa Pilipinas, kung halimbawa, magtagumpay na okay, lahat tayo mga lalaki magsettle na lang na ganun tayo. Wala na. Paano ka magiging solusyon sa korupsyon? Paano ka magiging solusyon sa, 'di ba? Sa pagtapos ng mga krimen. Kasi nga lang, ultimong babae nga lang, hindi mo kayang makontrol. Di ba? Bigger problems pa kaya, bigger picture problem pa kaya nakatulad niya. Nagkikreate sila ng mga support, adik na anak, kupal na anak, pokpok na babae, lalaking walang paninindigan, bading, sakit sa lipunan, kriminal, makalat, gano'n. Corruptor, mga korupsyon, ganyan. Yun. So, kaya ako sinasabi na, kasi marami talaga sa kanila na, wala naman akong pakialam dyan sa, Yun ang akala mo. Oo. Hindi mo alam na itong karamihan ng krisis natin ngayon, konektado yan sa ganyan. Sa isang supot na lalaki. Sa isang supot na lalaki, oo. Kaya nga sobrang big deal ng pagiging lalaki, pre. Huwag kayong basta maniniwala sa mga propaganda ngayon that men are useless, broke men. Hindi. Kaya nga, nasa system ngayon ang pababae ng moral ng lalaki. Kasi nga, alam nila mismo na malaki ang responsibilidad natin. Diba? Kaya hindi pwedeng, pinanganak ka na pumatay ng mga layon, mamot yung mga ancestor mo, tapos gaganyan-ganyan ka dito. Diyan siya, bossing. Bossing. Bossing.
Boss ang tawag nila sa Mahiya ka commander. naman, pre. Alam mo pre, yung masakit pa dito sa ginagawa nitong mga to, tinatawag nilang commander yung misis nila. Si commander. Pero wala namang respeto talaga sa'yo yung, wala nang respeto sa'yo yung babae mo, pero commander siya. Tawag mo, putang ina. Di ba? Tangina. Kawawa sila both. Kasi I think yung babae, hindi niya rin gusto yung ganung posisyon. Totoo. Naglulong yun, pre. Totoo. Naglulong ng masculine yun na aaruga sa kanya. Kaya, ayan, tingnan mo, sila rin na madalas ang masulutan eh. Tinitira ni kumpare. Oh. Kaya, Ay. kaya nagkakaroon ng sampigaan sa ganung setup din. Kasi nasasanay na yung babae drag-dragging ka. Mapupuno yung ego nung beta male na lalaki. Masasaktan niya yung babae. Totoo. Kasi, in first place, kung feminine yung babae, masculine ako, hindi niya naman tatangkayin putokin yung ego ko eh. Ang mga nang puputok ng ego, mostly talaga galing sa mga beta male na lalaki. Kasi nga, sanay na siyang tapak-tapakan ka parang carpet. Eh, one time, natapik yung passion mo, yung tsinatsaga-tsaga mong baka mag-boom one day, sinabihan na wala namang mararating yan, paswing mo na. Wala na. yung yung hook mo, pre, may ano pa, may ang tawag doon. Nagpivot ka pa rito, parang pa-counter. Ako naniniwala ako ah. Ako naniniwala ako 90% siguro ng bugbugan. Siguro lang. 90% siguro ng gagaling ng bugbugan galing sa passion na dinarag ng babae. Totoo Sa naman. either passion yung trabaho mong tsinatsaga mo ngayon. Eh ikaw, security guard ka lang. Wala ka naman narating sa buhay. Wala ka namang kwentang lalaki. Ay. Putang ina mo. Okay. Yun na yun ah. Do you agree guys? Pag doon pumunta. Ano, Yung bread and butter mo or passion mo. passion. Masakit talaga yun. Masakit talaga. Kasi kung sabihan kang babaero ka naman, pero okay. Pero di ba? Di mo naman sasampagain, di ba? Wala, realidad yun sa DNA, sa wiring ng lalaki. Hindi niya naman talaga gusto manakit ng babae. Hindi talaga yan mananakit. Talagang pupunuin mo yan para masaktan ka talaga. Kaya mas malamang talaga na ganun yun. Pinutok masyado mong Kaya tinapak. nagtatanong muna ako pag nasampiga yung babae. Dito ko nahuhuli mga babae. Lalo yung umakyat ng 13 years, di ba? Yung umakyat sa akin, no, 13 years, ganyan, nasampiga ako, ganyan, kaya ako niwalayan. So, bakit ka kasi ba sinasapak? Lagi sagot ng mga yan, di ko alam. Wala namang ginagawa sa kanya, bigla ako sinampiga. Imposible yun. Doon mo malalaman yung totoo pag tinanong mo yung lalaki ng sasampiga. Kaya yung binabanggit mo si Janus, yun lang, Janus lang. No? Si Janus, doon natin malalaman pag nakausap natin yan. Kasi yung side lang ng babae narinig natin sa TV, nagdadrama, nag-iiyak pare. Hindi nagsalita si Janus ever since. Sana bumaba, no? Tignan natin. Sana. Maganda yun. Trending. Ayan, abangan nyo yan guys. Abangan nyo yun. Doon natin gusto ko makakwentuhan yung mga lalaki ng sasampiga. Hindi dahil kinakampihan ko sila. Gusto ko marinig yung side nila. Never sila pinakinggan eh. Alam mo maganda. Magandang idea yun, pre. Para malaman din ng mga babae. Para may some way, natutulungan natin sila. Kasi mamaya may mga red flag na ugali tayong point out na baka maiwasan din ng mga babae. in the Ano yung future. mga dapat huwag nilang pipisilin sa lalaki para sumabog? May isa akong tropang ganyan, mahilig manakit. Yeah, di ko napapangalanan. Kasi malamang baka kilala nyo yun. So, ng babae, sa nakikita ko sa kanya pare, siguro ang fault niya dito is pick up siya lagi ng babaeng pangkalye. I can make sure you. Hindi ko pa, makita ko lang yung babae. Pangkalye. And later on, mababalitaan na lang, pang, nanakit na naman. Siguro yun ang fault niya. Dampot siya ng dampot ng pangkalye. Pero yung mindset na gusto niyang i-apply sa relationship, hindi pangkalye. Yung gusto niya, yung taong bahay lang yung babae, feminine, mabait, hindi mo ma-apply sa pangkalye yung babae. I think doon nagkakaroon ng misconception. Yeah. Tapos itong babaeng to, gagawa ng labag sa rules niya. Like, uwi ng 2 a.m., doon nasasampiga. Ganon, nakikita ko. Totoo yan. May Real cheating involved talaga. talk. So yun, I think, malaman na yun, isang oras yun, mahigit. Isang oras na ba Isang yan? oras mahigit. Brad, yun lang yata yung topic na hindi nakakaantok nung dami natin nilukuan, no? Nakakatawa eh. Puta yun, yung mga... Basta, nakakatawa talaga. Boding. Ewan ko na ba.
So yun mga pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. At Isabot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Gang. Yung brotherhood nyo guys. Ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Aset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako